Hello mga Lods, tuloy tayo mga Lods. As added emphasizing, as added news, as added spiritual news, as added good news related in this day are unconnected. So mga Lods, ito yung i-emphasize ko mga Lods. Ito, Holy Bible. So, marami akong librong hinawakan dito. Pero ito lang muna yung i-emphasize. Holy Bible. Anong meron dyan, mga Lods? Siyempre, alam natin, no? Yung ibang thought structure, that is a guidance of life. The principles and methods, according to my emphasizing here, that is principle, methods, life, and joy and peace and eternity. Sa iba naman, that is Word of God. So sa akin din dagdag, that is the formula, pattern, and structure from the precepts of God. So marami akong tawag nito sa Holy Bible. Ngayon mga Lods, anong pinaka-emphasizing ko ngayon na verse? Para yung mga reference alam niyo. Yung John 10:10 mga Lods, emphasize natin yan. John 10:10 and 8:44. John 8:44. So, para sa akin mga Lods, it's all about spiritual war. Spiritual and physical war. Kasi hindi pwedeng hindi apektado yung physical pag may nagagalit sa'yo sa salita ng Diyos. So, spiritual war. Dito, makikita mo yung diversities of spirit from necromancy and called transcendental. No? Transcend. Pag sinabing transcend, something spiritual world that they are able to connect you in your spirit and they are able to talk with you in the spiritual world. Kaya maraming magnanakaw dyan sa spiritual, yung transcend. They are asking you for authority but you don't have also acknowledgement over there, no? In the spiritual world. They sometimes to visit your place. Like say, for example, dito ako, ginamit ng Diyos with authority. Bibisita sila sa akin sa spiritual world. They asking signature or even authority, pero wala akong binigay na acknowledge. Kaya hindi sila nagtagumpay. So, pag nanakaw pa rin yun mga Lods, that is considered as robbery or thief, pagnanakaw. So, karamihan gumagawa nun, those people under the necromancy spirit. Pag sinabing necromancy spirit, under wizards, witchcraft, and any enchantment. Basta as long as they are exercising the power of darkness. So, karamihan dito ay mga presidente ang gumaganap. Presidente ng bansa. Karamihan dito. Mga hari, basta mga matatayog na tao. So, ang masasabi ko lang ay pagnanakaw pa rin ng kaalaman. Kasi, as long as wala kang binigay sa spiritual world na acknowledge na sila ang gaganap, pagnanakaw pa rin yun. Kahit nagpunta sila dito. So, pwede mangyari yan. Nangyari yan. Tsaka sa aking buhay, experience ko na rin yan. Sa transcend spirit. Kasi they are able to connect you in your spirit. Kasi ang Diyos lang nag-create sa atin. So, we are able to connect each other in the spiritual world. Once you enter the precepts of one person which is able to give you something deeper for asking. Pero sad to say, wala kang binigay na knowledge na silang gaganap.
kasi nakipag-usap lang siya sa transcend situation. Saan nangyari yung transcend situation, mga Lods? Sa panahon ni Saul na nung hinabol niya si David. Kasi umalis na yung espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya wala siyang ibang nilapitan kundi doon sa mga witchcraft. Sa place of Indo ba yun? O nakalimutan ko na yung lugar. Yung isang babae doon ay nilapitan niya yung witchcraft. Nakipag-usap kay Samuel. So nanghingi lang siya ng tulong. So ganoon po karamihan. Sa ngayon, sa atin panahon, pwedeng mangyari yan. Once ang mga pinuno, mga presidente, hari, basta lahat ng mga minister o mga pinuno ng simbahan lumalapit sa mga witchcraft, wizard, necromancy, or any enchantment, they are able to connect your spirit and they know your thoughts. So maraming pagnanakaw. So isa lang masabi ko, pagnanakaw pa rin yan. You are destined to hell. Kasi yung reference ng John chapter 10 and John chapter 10 verse 10 and John chapter 8 verse 44, that is something spiritual. From spiritual to physical. Connected each other. Ang reference niyan, once you are in darkness, Revelation chapter 21 verse 8. Yan, huwag niyong kalimutan. Pero hindi naman lahat ay yung nag-exercise ng spiritual ay sa demonyo. Kaya dati ang panahon, sila din mag-away-away. Kasi nga, tulungan nga each other. So, yan yun, yung mga nag-aaral ng exorcism. Yan yung reference ng John 10:10. Kasi una, the thief cometh. Sinong thief? Si Satan. Si Satan, spiritual yan. Pumapasok sa puso ni Judas. Kaya maraming naloko, no? Kaya ang reference niyan ay Revelation chapter 21 verse 8. So ano pang sabi sa John 10:10? Tapos sabi doon, after doon, babasahin natin ha, John 10:10. Kasi ang isang reference niyan, dalawa kasing world dyan sa John 10:10. Darkest world, which is destined to hell, and eternity of life, which is in the name of Jesus. So, ang reference naman yan ay John chapter 3 verse 16, no? So, John 10:10, basahin natin. John chapter 10 verse 10. Ayan. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So, dalawa yung event dyan, at saka situation. In both spiritual world, dimensionally. Yung isa, maruming world sa eternity, which is destined to hell, from darkness to hell. Yung isa naman, eternity of heaven, which is the place of God, the kingdom of God, which is eternity of heaven. So, ang reference niya, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, anong pinaka-emphasizing ko dito mga Lords? Yung mga magnanakaw, siyempre. Yan ang magpapahirap sa atin eh. Labanan ko sa spiritual. Naalala nyo ba Lords, yung last kahapon na yung mga magnanakaw ay nakaabang lang yan na parang buhaya, nakanganga. Tapos yung mga tactics nila, kasi nakanganga na nga lang sila, ang tactics nila ay marami na silang mga contracts na ginagawa. Kontrata. Kasi malaking pera nga naman eh, Bible. Yung nagpaunawa, anghel, malaking pera. At nunuan nila kasi alam niyo mga Lords. Sa mga nakikinig ngayon ng malaking tao na magnanakaw. Pag binahagi dito, hindi bigay pag may nagpaunawa. Revelation 17:17. Ang gusto kasi sa nagpaunawa dito, you need to reach out.
appearance individually in a form of the standard of God. And that is, you will receive acknowledgement. O, halimbawa, yung mga nakanganga, mga lods ha, meron silang mga foundations. May mga projects sila na mga malaking buildings, sabihin natin structure ng mga sabihin natin mga hotel, mga condominium, or resort, something like that. Ano pa, factory, or something malls, or something, any businesses, mga vehicles, etc. Side by side, from top to bottom. Yung mga buhayang nakangangang magnanakaw, yan. Kasi nakatingin di ba? Luke chapter 12 verse 1 hanggang verse 6. Sa frequency, lahat sila magnakaw at saka sa necromancy called transcend. Dalawang uri ng pagnanakaw mga lods. Transcend at frequency. Kasi yung transcend kasi mga lods, we consider as spiritual frequency. Diba sabi ko nga, kung may physical, may spiritual. Yung physical kasi na frequency yan, yung mga gadgets, cellphone, laptop, computers, or etc. Basta gadget, radio. So, yan yung physical frequency. Yung spiritual frequency, they are under the spirit of magicians, witchcraft, wizard, enchantment, or any exorcism spirit from the power of darkness, demons of demons. So they are able to steal your wisdom and knowledge. So ito in-emphasize ko para maging konkreto yung kaalaman mo na hindi manakaw. Kasi maraming mga inventor nagugulat. Inisip pa lang nila ngayon, may gumagawa na doon. Inisip mo pa lang yan may gumagawa nun doon sa ibang lugar. So yung prayer kasi ni Jesus Christ, that is effective. Yan yung ginagaya ng mga demonyo. Ano yung prayer ni Jesus Christ? Bago mo palang isipin, ay alam na ng Diyos, alam ng Ama kung anong iniisip mo. And you will receive a reward in secret. Saan mababasa yan? Matthew chapter 6, verse 5 and verse 8. Yan yung ginagaya ng mga demonyo spirit, necromancy or transcend situations. So maraming magnanakaw mga lods, hindi lang sa frequency na physical, mga radio, marami pati sa spiritual. Yun nga lang sa panahon natin ngayon, sasabihin ng mga tao huwag natin makinig dyan, yung kamay ng Diyos, yung naging nagpaunawa, yung frequency, yung nag-emphasize. Halimbawa ako nag-emphasize. Sasabihin ng mga lumalapit sa mga enchantment, yung mga transcend situation, necromancy spirit. Sabihin nila yan, decision making. Ay, huwag na tayong makinig dyan. Hindi na tayong makinig dyan. Yan yung mga buaya. Tandaan ninyo, yan yung mga buaya. Hindi tayong makinig dyan. Tsaka, pirmahan na lang kulang. Alam nyo, karamihan sa kontrata ang pumipirma, mga presidente, kasi sila yung may power. So, karamihan sa mga presidente, magnanakaw. Magnanakaw. May spiritong kito. Nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, nagpilay-pilayan. Nagbulag-bulagan. Kahit hindi bulag, kahit hindi pilay, kahit hindi kitongin, kahit hindi bingi. Yan, marami pang iba. So, alam niyo na mga lods John 10:10 and John 8:44 ang reference niyan. Kasi dalawang mundo yan. Revelation chapter 21 verse 8, yung dark side. Yung isa naman, John 3:16, which is give you more abundant, both physical and spiritual, settled from heaven. So, anong matatawag natin lods sa mga buhayang nakaabang na para manakaw yung kaalaman mo? Kasi ito kasi one of the reason. Halimbawa, may mag-reach out, na parang buoyancy. Halimbawa, dito sa aking lugar, may mag-reach out para lang matupad yung plano ng Diyos at ma-establish yung kanyang pangarap din sa buhay at ma-establish yung unang pangarap ng Diyos sa buhay natin, which is abundant life.
John 3:16, and Matthew 6:33. So yun. So, pag may pumunta dito at naturuan ko na, binigyan ko na ng acknowledgement, sabihin kasi ng magnanakaw, bago pa lang ituturo ha sa isang tao o sa isang taong mahina. Sabihin ng mga magnanakaw, under the transient situation, under the spirit of necromancy, sabihin nila, pag binigyan agad ng acknowledgement yan, tayo na agad ang gagawa. Di na tayo pupunta sa kanya. Huwag na tayo mag-response according to the standard of God. Nakawin na lang natin. Ito, advanced knowledge kasi iba yung bukas ng mata. Advance eh. Pag bukas kasi yung mata mo, kailangan mo unahan sila kasi pag hindi ka alerto, ay kawawa ka. Halimbawa ako. Halimbawa kung may kaalaman ako, kawawa ako. Kung hindi ako maging alerto. So, yun. Yan. So, dito na tayo maglalabanan sa isip. Kung may team ka, ay tapatan din kita. So, yan po. Yan yung mga reason ng mga magnanakaw. Under the spirit of necromancy, under the rule, the spirit of transcend, they are not be able to reach out according to the standard precepts of God in this days. Kung sa ating panahon ngayon na mangyari. As long as you know the discernment, mayroon kang discernment without grudgingly and totally obeying the plans of God. Ayaw mo maging magnanakaw. So, ngayon, na-discern mo na, nag-reach out ka na, no? So, paunahan ko na yung mga magnanakaw. Mapunta talaga kayo sa impyerno. Mapunta talaga kayo sa impyerno. Lahat. Diba sabi ko nga? Kahit lahat ng uri ng pagnanakaw sa kamay ng Diyos, sa kaalaman ng Diyos, lahat kayo mapunta sa impyerno under the transcend situations, under the spirit of necromancy, malapit sa mga witchcraft, wizard, enchantment, or any spiritual exorcism, punta agad kayo sa impyerno. 100%. Anong labanan sa Bible? Win or lose. Or lose. Destined to eternity of hell. Number 1 yun. Number 2, win or lose or win as a winner. To enter into the kingdom of heaven after death. Hebrews chapter 9 verse 27. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. And Genesis chapter 2 verse 7. Win or lose, go to hell, or win or lose, go to heaven. Which one way of that kind of journey? Saan ka dun sa journey na yun? Nanalo ka? Natalo ka? Pero puntang impyerno. Kasi nakipaglaro kayo sa kamay ng Diyos. Nakipaglaro kayo sa isip ng Diyos. Yung mga buhayang nakanganga na sinasabi ko, karamihan dyan ay mayayaman din. Halo-halo na rin yung mga tao. Kasi nagka-interest eh. Number 1 problem, nagka-interest. Pangalawa, intentional. Pangatlo, disregarding, neglecting the will of God. Kung may pagsunod sana, hindi ka mapunta sa impyerno. Halimbawa na. So ito, advance lang ito, para kayong mga magnanakaw, mag-isip-isip din naman. Uy, magnanakaw, mag-isip-isip ka rin ha. Kung gusto mong mapunta sa impyerno, ay di makipaglaro ka sa Diyos. Diyos ang nilalaro mo, hindi. Nakipagsugal ka sa buhay mo, puntang impyerno. Ngiti-ngiti lang muna tayo, mga lods, sa mga magnanakaw. Wala presidente o hari, dynasty, queen, princess, or any religious leaders or any ordinary organization's leaders. Pag nagnakaw ka, nakipaglaro ka sa Diyos, sasabihin nyo kasi, win or lose, rain or shine. Basta makuha natin yung kalaman ng Diyos, buhaya tayo eh. Uy, manggirno ka.
Punta ka impyerno. Revelation chapter 21 verse 8. Anong sabi ng ibon? 21:8. 21:8. Marami akong mga patawa, pabiro, mga lods. Pero warning yan and reminders. Kasi nakikita mo dito sa loob. Ito yung labanan ng Bible. Win or lose, go to heaven. Win or lose, going to hell. Saan ka? Pag nag-change yung mind mo, you are not be able to reach out God's plan. Then you are wasting a lot of money here in this world, especially in this nation. You spend a lot of money to fly, and then nag-change yung mind mo na hindi mo i-reach out yung kamay ng Diyos kasi mayroon ka nang nalalaman. Halos lahat, mali ka pa rin. Anong sabi ng Diyos? Your ways is not my ways. Your thoughts is not my thoughts. Isaiah, mababasa niyo doon. So, your life is turning to useless. So, good news updates. Tumingin lang kayo sa aking mga news updates. Doon lang kayo may magagalit. So, alam niyo na mga lods ha? You need to reach out God's plan for acknowledgement. Standard will and plans of God. Kasi yung mga standard ng Diyos, that is a great purpose. God always looking forward. Hindi ka nag-iisip ngayon. Nag-iisip ka sa kalagayan ng inyong kinabukasan. Ano yung sabihin niyan? Looking forward in advance. Diba? Nalala niyo yan? Pwedeng tindihin yan. So sa mga magnanakaw ay kawawa, impyerno kayo lahat. Basta lahat ng uri ng kalaman ng Diyos, kung siya'y nagkatawang tao mula nung bata pa hanggang ngayon, halimbawa, nung bata ako, yung emphasize kong bagong discovery, sample kung akong ginamit so, ako yung anghel. Yan ang una mong napulot sa akin noon. Hanggang ngayon, marami kang napulot. Punta kang impyerno kasi hindi ka magre-response magnanakaw okay. So, alam mo na, no? Magnanakaw, alam mo na. Magnanakaw ka pa. So, masakit talaga puso mo ngayon. Pag ikaw magnanakaw ng kalaman ng Diyos, huwag ka na lang magnakaw. Obey the plans and will and purpose and commands of God. Revelation chapter 22 verse 14. And no other than through the same Jesus Christ in the Holy Bible, which is the great authority. Revelation chapter 22 verse 16 and Revelation chapter 21 verse 1 until verse 22. Revelation chapter 22 verse 1 until verse 21. That is the ribbon of prosperity and the great authority through the hands of God. Psalm 78 verse 72. So, wala na akong bawian dito mga lords. As long as may nag-emphasize na dito ng tama. According to the truth. Okay? Truth matters. So, may utak naman tayo. Alangan, mag-justified ka pa. Huwag ka nang mag-justified. Totoo na yung sinasabi ko dito, tapos i-justified mo pa para lang magnakaw ka. Huwag ganon. Pag nanakaw ka lang talaga, sumunod ka na lang sa plano ng Diyos. Okay? Nagbalita ka pa naman ng kaalaman ng Diyos. No? Napo, problema mo yan. Basta inutusan kita, kung akong patayin mo sila ha. Para hindi kang punta sa impyerno. Pag may nagtayo-tayo ng kaalaman ng Diyos dyan, walang acknowledgement, patayin mo. Kasi, kung wala sana akong pag-utos na ganito, ibig sabihin, hindi ka nagnakaw. Hindi mo in-advance na announcement. Ngayon, nag-announce ka ng maga, patayin mo sila pagdating ng panahon. Kasi pag nanakaw yan, all the presence and knowledge of God are under signature. Under the hands of God. Signature. Alangan makapasok ka ng trabaho, walang signature. Okay, natindihan? Bubo na yun. Pag nanakaw talaga, falsifications. Kung hindi dumaan sa kamay ng Diyos, tapos nagtayo kayo dyan, tapos pagtingin ng kamay ng Diyos, ba't may signature ako dyan? Hindi ko naman signature yun Pag nanakaw, mga buhaya, mga foundation nyo
Ayusin yan. Kasi may nantay lang kayo, mama. Sasabihin nyo kasi, pag naibigay lang yung plano niyan sa mahina sa weaker vessel na yan, tayo agad ang gagawa. Alam ko sa inyo, marami nang nagkontrata-kontrata dyan. Pinakita sa akin ng Diyos kagabi. Oh. Ito, advance lang ito kasi emphasizing sa Bible. Tinutulungan ko yung Diyos. Diyos ang tinutulungan ko, hindi yung iba dyan. Yung kamay ng Diyos ang tinutulungan ko. So, marami sa inyo dyan ay magnanakaw. Hala, maligaw kayo sa pintuan ng mga demonyo. Nakasidi na. At hindi mabibinta. Kawawang mga babae. Naligaw sa mga kaisipang demonyo. Kawawa naman. Yung wise lang talaga ang matalino. Kasi mag-reach out yun. Papakita niya sa buong mundo kahit hindi kilala na hindi siya magnanakaw. May free will offering pa at mayroon pang precious things na ibibigay sa Diyos. According to the standard of God. Yun yung hinahanap ng Diyos. Nakita na ng Diyos yan. Kung magbago man ang isip niya, nasa kanya na yun. Problema yan. Kasi there's a lot of numbers. One in number as well as one in unity. So there will be another. Parang si Jesus Christ lang din yan. Inutusan ni John the Baptist yung kanyang mga alagad. Pagdating kay Jesus Christ, tinanong agad si Jesus Christ, are you the one we are looking for? Or we look for another? Parang ganun din yan. Pag nagbago ang isip mo ngayon, you are not following because of many wisdom. You cannot able to reach out God's hands in these days. Kasi may nagudyok sa'yo ng mga espiritu ng Sodom at Gomorrah, even Capernaum, na matagal nang nakikinig sa buhay na ito. Halimbawa lang kung itong ginagamit. Hindi sila sumunod. Nagpadala ka sa agos ng papuntang impyerno. So, naintindihan mo na yan. So, ito ay direct to the point. Hindi wala nang paligoy-ligoy. You are also destined to hell. Pag nagbago yung isip mo. Kaya siguro nandito, inudyukan ka. Pero yun mo, sobrang layo. Halimbawa lang from one place to another. C to Z. Lumipad ka lang in a purpose. Pero hindi mo ginanap kasi nagpadala ka. I consider you as you are going to hell. Kasi pagsalita ng anghel, di mababali yan. Kasi mas higit pa sa hari yan. Kung nagtayo ka ng hari sa lupa, na hindi mabali ang kanyang decree, mas higit pa ang anghel. Yung hari sa lupa lang nakaisipan eh. Pag hindi ka sumunod, yari ka. Lalo na yung anghel, spiritual, physical. Kung anong sinasabi niya dito, naririnig ng Diyos because they are one in spirit. Kumbaga, sa palabas, parang Matrix. Ito, parang Matrix. Panood nyo ba yung Matrix, mga Lords? Halos lahat. Parang mukha, di ba? Pag isang espiritu, anong sinasabi ng anghel dito sa lupa? Recorded dyan sa langit. Kung mayroong libro na physical, may spiritual book of life sa langit, sa trono ng Diyos. Kaya yun ang pinakadelikado na pag wala rin ang pangalan mo doon. Kasi lahat may libro. Si Satanas din may libro. Ay, wala ka sa aking listahan. Parusahan niyo yan. Kasi hindi sa atin yan eh. Ipunin nga lang libro niya, punta impyerno. Destined to hell. Yung libro naman ng Diyos, oh, you're welcome, faithful servant. Saan nangyari yan? Doon sa mga binigyan ng talents. Piso, 5 piso, 10 piso. Welcome, my faithful servant. So, mystery po, hindi pwedeng wala tayong Diyos sa buhay. Kasi ang tao, pag walang Diyos sa buhay, ay hindi marunong magsalita. Yan, buang yan. O, anong masasabi ko sa mga magnanakaw na parang buhaya? Mga buang yan. Buang, abnormal, hydrocephalus, may epileptic. Ano pa? May kitong, bulag, nagbulag-bulagan, bingi, nagbingi-bingihan. Hindi naman ano pa? Pilay, hindi naman pilay, nagpilay-pilayan. So, marami ang karakter niya. O mga magnanakaw, alam niyo na ang papel niyo. Punta kay sa impyerno,
Kasi sabi nyo, win or lose, win or lose. Labanan natin ng Diyos, yung kamay niya. Win or lose, win or lose. Uy, win or lose ka ng win or lose dyan. Punta ka ng impyerno. Kasi kalaban mo ang Diyos. Nakipagsugal ka sa buhay mo. Punta impyerno. Win or lose, win or lose. Sige. Sumunod din sila sa demonyo. Di mga buang tanan. Buang lahat. Buang, abnormal. Anong reference? Mark chapter 5, verse 1 until verse 20. Buti pa yung demonyo, buang na pumasok doon na sa simenteryo na inalihan ng demonyo. Lumuhod pa kay Jesus Christ. Ibig sabihin, marunong pang sumunod kay Jesus Christ. Ngayon, mga buang, abnormal, epileptic, ano pa, hydrocephalus, may kitong kahit walang kitong, bingi kahit hindi bingi, bulag kahit hindi bulag, pilay kahit hindi pilay, ano pa, puntang impyerno yan. Di marunong sumunod sa plano ng Diyos. Halimbawa, ako din sa side namin, sasabihin ko, win or lose, walang problema. Kung tayo mamatay sa kanilang plano, walang problema. Langit ang puntahan natin. Totoo, totoo. John 3:16 tayo. Kasi yung isa, Revelation chapter 21 verse 8. O, di ba? Ganun no, situation. Yung John 10:10 and John 8:44 nasa gitna. Tapos, yung isa, puntang impyerno, Revelation chapter 21 verse 8. Yung isa naman, John 3:16. So, ganun nung lakad natin. Nagsanga. Dito ka, dito ka. Sabi rin ng mga buang, magkita tayo sa cruising. Hindi nga kayo magkita sa cruising kasi papunta na kayong impyerno eh. Pag magnakaw ka, kayong mga alupures, yung mga nasasakupan mo, paano kayo magkita sa cruising dun sa papuntang langit kung ikaw ay papuntang impyerno? Mali naman yung expression na yan. Diba? So, yan ang problema. Lalo na pag bato ang sinamba mo. Nagawa sa kamay. Ako, diretsahan na lang ito kasi nasa Bible lahat. Huwag kayong magalit. Creativity yan ha. It's all about creativity. You must analyze. May utak ka. May utak ka. I-analyze mo. Lahat ng ayaw ng Diyos. Huwag kang mag-expect ng langit. Mas maganda, kung naintindihan ng Bible, kung mayroon kang revolto, pwede isunugin mo na yan. Kasi yung bronze nga na ginawa ni Moses, pinasunog eh. Ng hari, di ba? Ibig sabihin, wala nang bisa yun. Wala nang bisa. Kaya may simbahan doon na mababasa natin lahat ng revolto sinunog. Kasi wala nang kwenta. Kasi ayaw ng Diyos na mahumaling ka doon sa kanyang mga nilikha na doon ka sa samba. Jealousy. Nagje-jealous ang Diyos. Pababasa mo rin, God is a jealous God. Kaya pinasunog ng Diyos yung mga ganyang bagay. Kung ayaw mo sunugin, walang magagawa kasi creativity mo yan eh. We respect. Pero sa utak mo, alam mo na. Yan nga sabi ko eh. Matagal ka na sa pulpito pero alam mo na, papunta kang impyerno. Oh. Kasi sinemphasize ko dito, mayroon bang religion doon sa Revelation chapter 22 verse 14? Hindi naman religion yan. Commands lang tayo. Utos. Magkaroon ka ba ng pera kung walang utos doon sa admin? Trabaho ba? Yun lang yan. Kung gusto mong prosperous lifestyle, we are all under the commands of God. Settled from heaven. Settled to settled. Yung plano ng Diyos. Okay, tama na mga Lods. Emphasizing, basta alam nyo na. Win or lose, going to hell. Win or lose, going to heaven. Saan ka sa dalawa? Lahat ng mga buwang na under ng demonyo. Mark chapter 5, verse 1 until verse 20. Sa ating panahon ngayon, magnanakaw na buhaya. Alam nyo na, punta kayong impyerno. Wala kayong lugar sa langit. Halimbawa lang, pa ako yung natusan ng Diyos. Use your strength to extend your arms and precepts
to the hands of God in these days.